Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Mainit na usapin ngayon sa Kamara ang aligasyon na ibinato ni Congressman Rodante Marcoleta laban sa mga matataas na opisyal ng bansa. Sa isang pinakahuling privilege speech, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Marcoleta at diretsahang binanggit ang pangalan ni now si Speaker Tambaluslos, Pangulong Kuting at First Lady Lizatanas Mags. Ayon kay Marcoleta, matagal na umanong mayroong mga usap-usapan tungkol sa pagkakasangkot ng mag-asawang Kuting at Lizatanas sa mga smuggling activities sa bansa. Binanggit niya ang ilang mga ebidensya at testimonya na ani ay nagpapatibay sa kanyang mga aligasyon. Hindi na natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa mga katiwaliang ito. Ang ating mga lider mismo ang sangkot sa mga iligal na gawain, ani Marcoleta sa kanyang talumpati. Dagdag pa ni Marcoleta, pati si Speaker Tambaluslos Romualdez ay hindi rin nakaligtas sa kanyang mga aligasyon. Inilahad niya ang umano'y mga transaksyon na nagdugtong kay Tambaluslos sa ilang mga smuggling syndicate. Ang mga taong dapat sana'y naglilingkod sa bayan ay siya pang nangunguna sa mga iligal na aktibidad. Hindi na tama ito. Kinakailangan nating magkaroon ng ustisya, dagdag pa ng kongresista. Sa kabila ng mga mabibigat na paratang, maring itinanggi ng kampo ni na Pangulong Kuting at First Lady Lizatanas Mags ang mga akusasyon. Ayon sa kanilang tagapagsalita, walang katotohanan ng mga ito at isa lamang itong hakbang upang sirain ang kanilang pangalan. Samantala, nananatiling tahimik si Speaker Tambaluslos at ang kanyang mga tauhan hinggil sa mga aligasyon ni Marcoleta. Patuloy naman ang pag-aabang ng publiko sa mga magiging susunod na hakbang ng Kamara at ng mga nasasangkot. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang mas matinding pag-iimbestiga at paglabas ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyong ito. Tila ba walang kawala ang lahat habang patuloy na naglalabasan ang mga bagong detalye ukol sa aligasyon ng katiwalian sa pinakamataas na hanay ng pamahalaan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kahit isa na foreign account, mapaninumpaan ko po yan kahit saan. Yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po kasi... Grabe, imagine niyo mga lords. Halos lahat ng mga inappoint ng administrasyon na to ay may bahid ng katiwalian. Pansin niyo mga lords, parang walang matino. Grabe talaga. Yung PCSO, isa na yung DOJ, simula pa lang yung anak niya nasangkot agad sa droga. Ano pa ba? Yan, ngayon, yung COMELEC. Diba? Actually, ang matino lang sana si VP Inday Sara. Nag-resign pa. 4-5 hours ago ay nagkaroon nga ng bonggang-bonggang pasabog ito si Congressman, okay? Sagip Party List Congressman Marcoleta, na kung saan mga kababayan ay kinonfirm niya with evidence itong bank account or offshore account ni George Garcia, COMELEC chairman, na mayroong bank account dito sa New York, sa Amerika, sa Chase Bank at saka sa Cayman Island. Okay, so dalawang bank account ang kinumpirma o offshore account ni Congressman Marcoleta at ipinakita niya yung mga bank transfers at yung resibo, okay? Para mapatunayan niya resibo or deposit slip o deposit receipt na kung saan na meron siyang tinatawag na volunteer dito sa United States na nagdeposito dun sa bank account under sa name ni George Garcia. Kompleto ang pangalan niya, pati middle initial, doon sa bank account statement, deposit slip rather, na pinresent ni Congressman
Marcoleta, na kung saan nag-transfer ng $100 okay, doon sa bank account ni George Garcia para mapatunayan niya na mayroong certain, okay, account to those two banks, okay, offshore, okay? Itong si George Erwin Mojica Garcia na chairman ng COMELEC, okay? So ngayon, mga kababayan, actually naggastos pa si nag-spend pa talaga sila si Kong Marcoleta at saka yung kanyang volunteer ng $100 each ba? But anyway, para mag-deposit doon sa account ending 8562 na kung saan ipakita niya na i-present niya sa deposit slip, okay? Doon sa resibo na kung saan nakapangalan talaga kay George Garcia yung yung bank account na yon. So yun na nga mga palangga, isa-isahin natin. Alright? Isa-isahin natin ang mga eksena. And also, ipinakita doon na recent lang, June, July, ay isinarado yung bank account ni George Garcia. Napakarami mga bank accounts, offshore accounts, ang mga kinlose nila at may mga history of transfer. So talagang dito mo makikita, mga kababayan, na itong si George Garcia, based dun sa mga statement na ipinakita o the ebidensya na ipinakita ni Kong Marcoleta, ay mayroong may mga nung inexpose ni Kong Marcoleta na si George Garcia ay may bilyon, okay? May higit 1 bilyong pisong pera sa labas ng bansa. Okay? Ay kumpirmado based on sa mga ebidensya niya. So ngayon, mga kababayan, ano bang hinanap mo? Gulo-gulo mo gulo mo yung buhay ko So anyway, mga palangga, Attorney Glenn Chong, mamaya siguro busy pa si Attorney Glenn Chong. Okay. So ngayon, mga kababayan, kinuha pa yung tubig ko. So ngayon, mga palangga, eto ang mga eksena ngayon. Okay? Sino ang kasabwat ni Garcia? Kung ito ay mai-open lahat, mai-present lahat sa taong bayan, yung history ng statement ni George Garcia sa different offshore accounts, hindi na sa New York, hindi na sa Cayman Islands, pati sa Singapore at sa iba pang mga lugar, mga kababayan, dito nyo makikita, baka mamaya ang pera, palipat-lipat pa ito sa mga bank account ni Lisa Tanas. Ang question nga dito, di ba, kung si George Garcia, mabigat yung posisyon niya, COMELEC chairman o Comolekta, di ba, ay may ganitong billion, okay? Billion peso account. Ilan kaya ang offshore account ni Bangag at ni Lisa? Baka lahat ng national budget noong 2022 ay nandyan sa kanilang mga offshore accounts. Di ba? Kaya naman kayo ay naghirap na hirap ngayon dyan. Bakit natin sinasama si Lisa Tanas? Remember ang expose ni Attorney Glenn Chong sa inyo na noong December of 2021, February 2022, and March, kung tama yung pagkatanda ko, 3 beses na pabalik-balik ang Smart Magic, okay, yung owner ng Smart Magic sa Pilipinas, at nakipag-usap, may nakipagsabuatan based doon sa ni Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit na nakipagsabuatan si Lisa at saka si Smartmatic. Sino ang nakaupo dyan? Si George Garcia. Kaya naman, nagstay siya as chairman ng COMELEC, di ba? During Marcos time. And also, mga kababayan, sinabi ni Atty. Glenn Chong na dinistrongkar ni Lisa Tanas. Tangay na kasi ito Ang daming pangalan ng mga kapangitan. But anyway, so, maaari itong mga perang ito, pwede pang itong billion peso na ito na, tinanggal na dun sa mga offshore accounts at tinransfer na kung saan-saan. Maaari hindi lang ito coming from Miro Systems. Kasi, yung sinasuggest dun sa pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta na allegedly ang Miro Systems ay nagbayad dito kay Garcia, nagbayad para paboran sila at sila yung magwagi dun sa bidding. Although they are not, marami silang mga anomalya, itong Miro System na ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan hindi credible o hindi reliable yung kanilang election system machine o ang kanilang service na ipoprovide dyan sa darating na election in 2025. So maari daw ito ay kabayaran sa kanya or maari ito yung mga sa expose ko sa inyo na may mga gatekeepers, okay? Gatekeepers bago
nare-require, okay, yung mga gatekeepers ay nag-require dito sa Smartmatic, sa Miro System, sa Dominion ng, ay kung tama yung pagkakalala ko, 350 million and up yung pamasahe papunta kay George Garcia. Remember that? Yung pamasahe, ibig sabihin, bago ma-submit ang mga dokumento, mga papeles sa COMELEC para maging part ka ng bidding process, okay, yung tatlong company yun, iba pa, ay mamamasahe ka dito sa mga gatekeepers na ito or magbabayad ka ng bribe. In other words, pamasahe is bribe bago ma-submit ang iyong papel sa COMELEC. So, dun sa ating mga expose in the past, so maari, possible na ito, ang mga perang ito na bilyon na baka mahigit pa, ay galing doon sa paniningil ng gatekeepers at galing, posible na, nung nakipagsabuatan si Lisa Tanas at si Smartmatic, based on the affidavit of Glenn Chong, baka ito yung mga pinagsama-samang pera. Now, katanungan ng bayan, mga palangga, grabe ang talamak na pangawat, pangangamkam, pangdurobo ng gobyernong ito. We are talking COMELEC chairman pa lang at 1 bilyong piso mahigit. Dahil napakainit ng issue dito at na-discover ni Congressman Marcoleta, talaga namang nagawa niya ng paraan kung paano niya mahanap itong, of course, may puting ahas sa kanya na nagbigay ng statement ng bank account number. Okay, salansanin natin yung bank account number kasi habang nanonood ako, actually after yung nag-vlog, nagilay-hilay lang ko ba, nag-imot-imot lang ko ga Sandra, nagiga-iga ako ng bonggang-bongga. Pinapakinggan ko yung mga kaganyanan ng mga mainstream media na, paano daw ba yun? I don't know kung wag na natin banggitin yung mga pangalan ng mainstream media, basta halos lahat ng mga bopols na parang sinasabi dun sa interview na paano nakakasigurado na yung bank account na yun na pinagdepositohan ng volunteer, okay, ni Marcoleta na ang pangalan ay George Garcia ay baka kapangalan lang. Well, totoo naman na pwede magkakapareho ng pangalan, pero what a coincidence naman na mismo pati middle initial, middle name pareho. Hello, di ba? At I believe hindi masyadong I don't know kung hindi naipaliwanag ni Kong Marcoleta. Tanong kasi ng isang reporter doon, posible na ba ngayon na mag-open ng bank account kahit walang physical, hindi siya physically present nung time na inopen niya yung bank account? Okay? Tapos ang ano doon, ang parang sinasabi ng tanong ng media, so pwede na pala na let's say may pinsan ako sa New York at uutusan ko siya na, mag-open ka naman ng bank account in behalf of me. That was a stupid question. Pagbugo lang talaga yung mga tanong na yan. Okay, pwede kasi ganito nangyari. Before pa, nagdeposito, ito mga possibility lang to ito yung usapan ng usapang pang hindi bangag. Pwede na kahit na nung Duterte time pa, nung si Garcia ay sa kasalukuyan nandiyan sa COMELEC, di ba, lumilipad-lipad yung mga yan, lumilipat sa ibang bansa. Maaaring doon pala nag-open na siya ng bank account. Pwede nagdeposito siya ng small amount of money, let's say, actually pag business account, pwede kang 100. Depende. Ako kasi may business account ako, dami kong business account, wala namang laman. So, pwedeng before ang pamumuno ni Kuting Jr., ni Vangag, meron na siyang account na nakaintay. Kasi alam mo yung mga magnanakaw, nakaplano na yan sila. Katulad na ginagawa ni Vangag Jr., na ang tagal nila palang pinlano, nakala nila para sa pagbangon, pero pinlano na nila para budulin kayo. At maari na sila Bangag, sila Lisa, yung kanyang mga bagman, at ang mga chutang ginimis ng mga kawatan na appointee ay nag-open na ng bank account ahead of time. Okay? Definitely, hindi ka pwede. Yung reporter na tatanga-tanga, reporter na migidalukon. Hindi ka pwedeng magsabi na, pinsan, pwede ba i-open mo ako ng bank account? Journalist ka ba? Nagbabasa ka ba? Nagre-research ka ba? Definitely not. But yes, sa mundo ng digital age ngayon, ay pwede kang mag-open ng bank account. May mga particular na bangko, even sa Swiss. Okay, sa Switzerland, sa Swiss account pwede. Kasi ako pangarap ko talaga magkaroon ng Swiss account. Sinabi ko yan sa inyo, kahit $100 lang ang laman ng ko. Pwede ka na ngayon mag-open ng online, mga journalist na mga hangag. May mga bangko na they allow you to open an account even you are in the Philippines or in mundok hibok-hibok. In what? Ano yung mga proseso? Siyempre, number 1. Okay, tignan natin Ito, meron tayong guidelines dito. Okay. Number 1, siyempre yung iyong documentation, identification.
ID, passport, business license, kung ano man, saan galing yung pera mo, proof of address, business registration documents, tax ID, di ba? So ngayon, at kapag offshore account, meron na tinatawag na, ang sabi dito sa guidelines ng bangko, I think this was Chase, ano? Meron dapat ang bangko, they are strict to know their customer or strict know your customer para maiwasan yung anti-money laundering. Okay? So dapat ay isa-scrutinize ng bangko yung mga dokumento na yung pera mo hindi galing sa nakaw sa bayan. Pero alam nyo naman sa Pilipinas, pwedeng magpagawa si Lisa Tanas ng business kunyari ni George Garcia, kunyari XYZ Corporation, galing dyan, yung mga kasinungalingan, kapike-pikean, pwede yan ipabricate o peke ni Lisa, peke, pero original yung document. When I say peke, there's no such thing na business na ganyan. It's like a fly-by-night business, meaning to say, ka-open lang, di ba, ng negosyo na yan, or even before, like few years active na siya, pero dormant naman, walang, what do you call it? Walang galaw yung walang movement yung account na yan, ay ang business na yan. So pwede yan gamitan lahat ng mga documentation dyan sa gobyerno, lalo na kung si Lisa Tanas, si George Garcia, silang magkakasabwat, lahat yan pwede. Ngayon, so, ipipresent lang nila yan dito sa Chase or sa Cayman Island na yung perang ipinapasok nila legitimate coming from their business. Pero ang totoo galing sa kaban ng bayan. Kayo mga journalist kayo, ha? Hindi naman lahat ng mga jutak na parang binabangag na rin. May mga polisiya o may mga polisiya ang mga bangko. Ang sabi dito, verify whether the bank accepts international client at yung mga specific requirements nila. So dapat talagang i-check yung kanilang mga dokumento. Ngayon, ang mga tanong naman nila, yung mga tanong doon, paano yun? Di ba dapat pipirma kang ganyan? Nami talaga tuslukon ang yung mga giti at yung mga putotoy ng itong ballpen na ito. You know why? Digital age. Pwede ka na ngayon. Okay? Naka-Zoom or may mga e-signature. Kaya nga may mga bangko sa mundo na they allow you to open an account. Kaya nga kanina nung pinapanood ko si Marcoleta, nag-google ako mga palangga na mag-open na nga ako ng Swiss account ko. So kailangan ko lang ng $250,000 US dollars. Kaso wala akong $250,000. So hanggang pangarap na lang muna ako mga hitad. So ngayon, wait a minute. Nag-inquire ako sa ano ba yung account, ang Julius, how would you pronounce this? Julius Baer, B-A-E-R. So pwede kang, ito sa Switzerland to, pwede kang mag-open. So sa panahon ngayon, pwede na yun e-signature or pipicturean ka, ipo-forward mo lahat ng dokumento mo. Di ba, ganun ba talaga nga bells? Itong mga, itong mga, na yan, na mga media na yan. Di ba? Napakadali lang ng explanation ni Marcoleta. Pinahaba niyo pa. Diyos ko, imbis na nakapag-sayaw-sayaw pa sana ako. So napako na naman ako dun sa hearing na yun. Dahil sa mga question yung mga kapulpulan. Di ba pinakita niya na nagdeposito, like ako, actually, hindi pinakita ni Kong Marcoleta yung yung buong account number. Kasi kung pinakita niya sana, magdideposito ako ng 10 cents lang. Hindi ako gasto $100, hello. O 5 lang ang i-deposito ko, pwede yun eh. So kung pinilagay niya, kunyari, bank account, Garcia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, magdideposito sana ako kahit 1 sentimo lang. Private bank, sabi ni boss. Sabi pwede daw ako mag-online eh. O whatever palang gaya mo na, pero kasi wala naman talaga akong pang-deposito. Di ba, pag pumunta ako ng Switzerland. Okay? Pero may mga certain banks sa Switzerland, actually, na ang minimum nila, 250,000. Tapos ang dami pang mga scrutiny na kung saan galing yung pera mo. Sa Amerika, okay, lalo na kung wala ka namang, hindi ka naman mafia o sindikato katulad kay Lisa, o even sa Pilipinas, kung hindi ka mafia at sindikato, mahirap kang hindi mahirap, madali kang ma-approve o makapag-open ng account kung ikaw talaga ay capable o you have money to open an account, gusto mo mag-open ng account. Pero sa Pilipinas, napakadaling gawin. Ni Lisa ni Bangag Jr. ang mga illegal na dokumento. Kung yun ng picture, yung CCTV, yung camera doon sa airport, na nilik ni Lisa Tanas, yung camera na paglabas ni Inday sa papuntang Germany. Yung passport ko nga galing sa immigration, nilik ng buwaka ng inang yan eh. Walang imposible sa Bangag. Ang fly-by-night corporation or company na ang binibenta ay pulburon, pwede nilang sasabihin ang binibenta, binibenta is mga like merchandise, mga ganyan.
Hi, Melita Menorias, thank you so much. Sa mga kamutan talaga. So, ang question dito, mga kababayan, magkano ang komisyon ni Lisa Tanas dito sa transaksyon ni George Garcia? At eto nga sabi ko sa inyo dapat nyo nang wakasan yung bangag na gobyerno yan. Why? Dahil dapat at manawagan tayo sa lahat ng mga Pilipino, kung maaari, kung kayo ay mga nagtatrabaho sa mga offshore bank accounts na yan, baka pwede nyo silipin ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos, aka kidnapper. Diba? Yung mga kamag-anak nila, tignan nyo lahat, yung mga Romualdez. Andyan si Pinky Romualdez, si Paul Ledesma, yung mga inappoint yung kamag-anak, silipin nyo lahat yan. May kapangyarihan kayo dyan. Silipin nyo lahat sa mga bangko dito. Kung kayo ay nasa Amerika, Bank of America, Chase, US Bank, lahat, name it. Kung kayo ay bank, teller or bank officer or whatever, silipin nyo lahat yan. Okay? Kasi mag-aalaw ka, papayagan ka ng bangko, Amerika man, Europa o Singapore, basta ipapakita mo lang na ang pera mo ay galing sa negosyo mo. Sabi ko nga sa Pilipinas, kahit ayan ay galing sa pera ng bayan, madali lang nila distrong ka rin yan. Madali lang palabasin ni Bangag, ni Lisa Tanas. Kaya nga niya mag-fix ng mga passport at ng mga visa. Kaya niya nga bigyan ng diplomatic passport si Michael Ma at inappoint pa na special envoy to China na sangkot sa smuggling sa dyan. Paulit-ulit na lang yan. Kaya niya nga gawin. Yan pa yung mga business license eklabush na yan. Napakadali lang yan sa bangag na gobyerno. Kaya marami yan silang ginagamit na dami at mga kamag-anak nila na nag-transfer at maaring mga kaklase nila sa Tanas na mga mukhang tilapia. Diba? So marami na yan silang mga pera na nakapwesto sa iba't ibang offshore account. At yan ay mga legitimate account. Ipapaputol ko ang alindog ko, mga kababayan, kung walang offshore account sa mga jutang gininang yan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.